Ang susunod nating tagapagsalita ay isang kilalang leader sa larangan ng development work, social enterprise at advocacy para sa mga magsasaka at marginalized sector. Siya ay patuloy na nangunguna sa pagsusulong ng sustainable agriculture, food security, people-centered development sa bansa. Bilang Executive Director ng Integrated Rural Development Foundation, dala niyang malawak na karanasan sa pagbuo ng programang direktang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad sa kanayunan. Mga kaibigan, bigyan po natin ng isang mainit na pagbati ang ating resource speaker, Ms. Arce Glipo. Thank you, Dennis, at magandang umaga po ulit sa ating lahat. At meron din akong yung pagsusog, no? In addition doon sa mga analysis na na-provide na ng ating previous speakers, gusto kong bigyan ng pansin at focus yung role ng gobyerno upang pigilan itong lumalalang krisis sa bigas. Dahil mayroon naman tayong itinalaga ang gobyerno upang magkaroon ng regulasyon sa merkado ng bigas. Dahilan nga ito ay isang estratehiya ng mga bansa bilang Pilipinas, paring lahat ng bansa sa mundo, ang estratehiya nila ay protektahan yung kasiguruhan sa pagkain, food security. So, ang ibang bansa, nagkakaroon sila ng mga 60 days, 120 days buffer stock. Ang iba, 1 year pa. Ito na yung mga major exporters. Ano po? India, Vietnam. Yung Pilipinas, meron din yan. Kaya nga itinatag yung National Food Authority. No? Yan ay para magkaroon ng aktibong intervensyon ang gobyerno kung mayroong mga krisis tulad nito, bumagsak ng supply dahil mayroong peste o mayroong dilubyo o calamity, kailangan maglabas siya. No? Mayroon siyang stock at maglabas siya sa merkado upang hindi mawalan ng supply ng pagkain ng mga mamamayan. So yun ang sinasabing aktibong papel ng gobyerno sa pagkain. Kung tumaas naman ang presyo, ganun din. So may role siya sa stabilization ng presyo at supply. Yun ang role ng NFA na nabago na ngayon. Okay, so sa konteksto ngayon ng krisis sa oil kung saan ang langis ay isang produkto kung saan doon din kinukuha yung fertilizer. Yung fertilizer, pinakita na kanina ni Dr. Ted Mendoza, na ito yung nagbibigay ng mas malaking ani. Diba? Sabi niya, kung hindi na maglalagay ng fertilizer, babagsak ng 5 million metric tons. Bakit hindi maglalagay? Taas ba naman ang presyo ngayon? Sa ngayon, bago nga yung krisis, ayaw nang maglagay yung mga farmers ng urea at complete na fertilizer dahil hindi na rin nila kaya at nalugi sila sa presyohan ng anihan. Ngayon, lalo na kung tumaas ng doble ngayon pa lang in early March, 46% na ang tinaas ng fertilizer. So, talagang makikita natin na babagsak yung presyo, ay babagsak yung ani. Ngayon, babagsak din yung supply ng bigas. Bumagsak yung ani ng mga magsasaka. Ang bagsak na ay mga 5 million metric tons. Okay. Hindi natin ito nakita no? Nung ipinasa itong rice tariffication law at nabago yung mandato ng National Food Authority. Sinasabi natin dati na siya ay aktibong magkakaroon ng papel at intervensyon sa merkado, sa pilihan ng bigas. Wala na po yun sa rice tariffication law. Siya ay tagakuha na lang ng establish ng rice buffer stock good for 15 days. Ano po ba yung good for 15 days na yon?
Parang bumibili lang sila ng 3% of the total palay production. Baka less than pa po, no? So 15 days na hindi ilalabas sa merkado, na po, yun ay ilalabas lamang kung may kalamidad. Okay? So rice buffer stocking for calamity situation. Kaiba po yung sa dati niyang mandato na aktibo kung kailangang pagbagsak ng maraming toneladang bigas sa merkado dahil mababa ang supply o mataas yung presyo, paglalo siya. So, yun po yung sitwasyon ngayon ng NFA. So first, ang NFA ngayon ay mayroon lamang 2 million bags. Ilan ba yung 2 million bags? That's 2 million times 50 kilos, so that's 100,000 metric tons. In order to regulate yung presyo ngayon na umaabot na ng 60 to 75 at yung impluensya nito gawing, let's say 45 pesos, 50 pesos, kailangan maglabas siya ng 300,000 metric tons ng bigas. Ang meron lang siya ay 100,000. Na ngayon ay nilalabas na niya sa pamamagitan ng sorry, sa local government or kaya dun sa may mga stock na sila na mabubulok at yun ay nilalabas, binabibili na, binibenta na sa mga traders. Nasa 26 yata. So, hindi yun ang inaasahan nating role ngayon, no? Ng government, lalo na ngayong krisis at mukhang at hindi lang naman tayong tinatamaan ng krisis kasi global nga ito. Posible yung Vietnam, yung India, yung mga major rice exporters, sama ang Thailand, ay hindi rin agad-agad makakapaglabas ng kanilang mga exports dahil nga sa logistical cost. So, saan tayo ngayon kukuha ng shortfall? So, nakita natin dahil babagsak yung ani ng mga 6 million, 5 million ang lower estimate to 6 million, saan tayo kukuha? So, yun ang sinasabi natin. Krisis ngayon, maaaring the next 6 months ay magkaroon ng gutom. So, if we're not going to act now, yun, at business as usual tayo at sabihin natin, okay, magkakaroon naman ng ceasefire. Sabi nga ni Dean Rene, mukhang nawala na yung ceasefire a day after. So, wag tayong ganun pa-optimistic at wag mag-rely sa developments ng international market na mabubuksan yung Strait of Hormuz. Wag ganun, no? Kailangan mayroon tayong urgent measures. Now, if you look at NFA, ano ang kailangan gawin, no, sa NFA? Ang NFA kailangan niyang kontrolin yung presyo ng bigas. At para makontrol niya yung presyo ng bigas, dapat mayroon siyang palay. Para makapamili siya ng palay, kailangan itaas niya yung presyo ng pamimili niya. Nasa 21 pesos lang ngayon. Ang mga traders bumibili na ng 25 pesos hanggang 27 pesos per kilo ng palay. Okay? So para magkaroon siya ng enough capacity para mamili at makontrol yung presyo ngayon ng bigas, kailangan dagdagan ng gobyerno yung pondo. Mayroong earmark na 16 billion for the whole year na, pero ngayong harvest pa lang, kailangan mamili na siya ng minimum of 200,000 metric tons of palay. Para mailabas niya, the minimum, meron kaagad siyang mailabas na 150,000 metric tons na bigas. Ano po, to 300,000 metric tons na bigas kasi meron pa siyang stock na 100,000. So, immediately, mamili siya at 25 to 27. Hindi pwede yung 21 ngayon. So, dapat yung NFA Council, magkaroon kaagad ng resolution na itaas yung presyo ng palay. Hindi siya makakapamili, no? Ngayon, ng palay, ngayong harvest, kung doon pa rin siya sa dati niyang 21 pesos, dry, and 19 pesos wet. Okay? So, paano gagawin ng NFA yan? Dahil may emergency act
Energy Emergency Act. Siguro ko sundan din yun ng Emergency Act for Rice. No? Kasi mayroon tayong rice tarification law na piniprevent yung NFA na mamili ng aktibo ng palay more than dun sa 15 days buffer stock. Okay? So, immediately yun ang gawin, pagsabay ng suspension no, ng mga oil taxes, mula sa excise tax hanggang sa VAT, magkakaroon ng relief yung mga magsasaka na nakadepende din sa mga diesel para sa paggamit ng kanilang mga threshers, paggamit ng mga mechanized harvesters ngayong anihan. So, kailangan ilabas yung sinasabi naming oil vouchers para sa mga farmers at para na rin sa mga fisher folks para sa pagkain natin. Hindi na makalaot pala yung mga fisher folks ngayon. They need like 6 liters of oil, of diesel, para paandarin yung kanilang mga bangka at makapaglaot. Pero sa paglobo ng presyo, 240 pesos sa diesel pala, ay aabuti na ng 700 pesos mahigit yung gagastusin nila sa gasolina, diesel, crudo. Yun na lang, yun ang kinikita nila, magkano? Kinikita nila 250 to 300, magpabayad sila ng 700 sa crudo. So wala na, lumalabas at tataas na rin ang presyo ng ating bigas. Yung isda, kasabay ng bigas. Ano nang kakainin ng ating mga mamamayan? So next, third na dapat gawin ay yung pagtaas ng cash subsidy. Yung cash subsidy ngayon, ang inaabangan ng mga farmers galing sa RCEP ay 7,000 daw, hindi pa nga bumababa. Maraming nagrereklamo sa Sorsogon, no? Ako galing ako ng Sorsogon. So may mga farmers na from Pilar na inaabangan nila yun dahil mapibili na sila ng mga inputs. So wala pa yon. Ngayon, ang aming proposal ay itaas sa 10,000 para lang makapag-adjust doon sa pagtaas ng presyo ng mga fertilizer. Taas sa 10,000, pagkakapag-adjust sila, 15,000 ay magkakaroon ng relief dun sa nakaraang pagkalugi nila dahil sa bagsak na presyo ng 12 pesos. Alam niyo, sa 12 pesos na binili sa kanila noong tag-ulan, noong October, November, bumagsak ng 50,000. Nalugi sila ng 50,000. So ngayon, yung 15,000 na hihingi natin, kung sakali mang itaas mula 10, at least magkaroon man lang ng relief mula doon sa pagkalugi nila. Makatarungan po yon. Okay? So, ano ang cost nito sa gobyerno? Ang cost sa gobyerno, ito palang subsidy, no, na 10,000 per farmer, that would be, for 2 million rice farmers, that would be 20 billion. Kung gawin pa natin 15,000, that would only be 30 billion. Magkano yung sinet na emergency fund ngayon? That's 230 billion. Yung na-aral na nung DBM na pwedeng ilagay sa emergency fund. That would only be 10%. 10% of the emergency fund that will go to securing our food supply, relieving our farmers of the losses, and probably incentivizing them to plant the next cropping, because crucial yung next cropping na mayroon tayong deficit na 5 million at hindi natin maabot, yun, maraming magugutom. Akita na natin, may mga pumipilang senior citizen dito sa dinaanan ni Tin Rene. Bakit sila pumila madaling araw? Kasi kailangan nilang bumili ng 20 pesos na bigas. Kasi hindi na sila kumakain ng 3 beses. Kumain na lang sila ng 1 beses. Hindi ba kalunos-lunos yun na sitwasyon, lalo na sa ating mga vulnerable sector? So, we do not want to see our families subsisting on once-a-day meal dahil we cannot produce, dahil at this point in time, if we don't act, if we don't provide the farmers yung cash assistance na more than yung ibibigay natin ngayon, tingin ko hindi nila kakayanin mag-produce ang sinasabi kanina ni Professor Ted Mendoza.
So that's the third. And in the medium term, kailangan nating i-review yung rice tarification law. It has put us in a situation where our rice industry is at the mercy of importers and traders. Nasaan ba yung mga bigas? May mga naka-stock pa eh. Pero nung nilabas nila nung mataas yung presyo. Di ba? Mataas ang presyo. Dahil syempre tumaas na eh. Nag-hoard na yung iba. So ngayon, mayroon kaming mga sinusuportahang kadiwa centers. They're going around, no? Doon sa mga nag-umpisa pa lang na mag-ani. Hoping na maunahan nila yung mga traders. Because these kadiwa centers, they sell rice at a lower price. Pero nauuna sila, kasi mas maraming logistics yun. May truck, may mga warehouses. So, we should not be, yung put the responsibility of securing yung rice security sa mga individual co-ops, farmers, or households. Problema po yun ng gobyerno. Kailangan pakilusin na niya yung kanyang makinarya. So, from the NFA, kailangan active intervention. So, mayroong probably executive order na mamili na at the price na makatarungan, 25 to 27. And then, cooperate, organize a network to include yung mga cooperatives, kadiwa centers, and local government units para ma-stock tong mga bigas na mabibili at yun ay ilalabas natin ng gobyerno sa mas murang presyo para ma-avert itong 60 to 70 pesos ngayon na nasa merkado. Yun lang ang nakikita naming solusyon. So act now, review yung RTL, repeal, and probably in the next 2 years, magkaroon tayo ng bagong batas, Rice Security Act, na ang priority natin ay support domestic palay production, strategic rice reserve up to 60 days, regulate importation, or regulate, huwag ilagay sa mga importers yung pag-i-import para nang sa ganon, kung kinakailangang kumilos ang gobyerno para pababain yung presyo, kakayanin niya. This situation will not be changing in the next 2 or 3 years dahil nakita na natin hindi naman huhupa ang giyera dahil ang mga forces ng aggression ay nandun at yung resistance sa giyera ay lalakas pa rin. So yung conflict na yon ay mag-escalate. At yung oil na inaasahan natin na business as usual mode, hindi na po mangyayari yon. Kaya we have to secure our food, go into alternative pathways tulad nitong renewable energy, solar-powered irrigation systems. Itulak natin yan. Renewable energy for mga rice processing, rice milling, mechanical drying. Let's do all the measures, both in the short and in the medium term and longer term, para mauna ang karapatan ng mamamayan natin sa pagkain. Kesa yung ngayon ang mga priorities ng ating gobyerno na nasa infrastructure and big capital. Mauna dapat ngayon ang pangangailangan ng ating mamamayan sa pagkain. Okay. Ito rin ay panahon para i-revisit natin, i-review yung sinasabi ni Dean Rene na neoliberal policies. Kaya tayo nasadlak sa sitwasyon na marami pa rin yung naghihirap sa atin, marami ang nagugutom at ngayon yung ating mga primary producers, yung mga magsasaka, ay nakabaon sa kahirapan, nakabaon sa malalim na pagkakautang, pagkalugi. Dahilan nga dito sa free market policy, pag-alis ng mga subsidyo at suporta sa kanila. So magsimula tayo sa pag-review at pag-repeal ng mga batas na nagbibigay ng poder sa merkado at nawawalan ng poder ang ating pamahalaan. Mula doon sa oil deregulation policy na ngayon nandito tayo sa sitwasyon na wala tayong oil reserve.
itong rice tariffication law na tinanggal ang suporta at quantitative restriction o import restriction sa rice imports na ngayon ay nagpahina sa sarili nating palay industry o rice industry. Yung IPIRA na yun yung nagtulak para pataas ng pataas yung ating mga gastusin sa kuryente. Lahat ng ito kailangan ito ang oportunidad para pag-isipan natin, tama ba ang tinahak nating polisiya sa loob ng 4 na dekada? O dahil tayo ngayon ay sobrang bumaba ang kapasidad na magresponde sa krisis, baka ito ay talaga namang mali. Talaga namang naninindigan kami na mali ang neoliberal policy, kaya kailangan natin to baguhin.